Buenos dias, damas y caballeros. Masyadong maingay doon sa main road ng subdivision. Kasi ito yung araw na pwede pumasok yung mga nagja-jogging at nagwo-walking sa main road. Kaya pumasok muna tayo dito sa isa pang subdivision na hindi pa masyadong maraming bahay, so that we can have our privacy. So yan, maraming mga misteryo lumabas or questionable circumstance or developments na nangyari doon sa initial appearance ng 16 of 18 Marines sa National Bureau of Investigation. At mukhang tama yung analysis natin sa PR Ops, kasi wala talagang substantial na nakuha ng NBI sa 16 Marines, kasi ayaw nila magpahiwalay at ang gusto lang nila ikuan lang, sabihin lang yung pangalan at serial number nila at magpakita ng ID na nagtrabaho sila kay Saldico, na hindi naman natin alam kung totoo, kasi madali naman ngayon ma-photoshop ng mga ID. Hindi na kailangan pumunta ka sa rekto, kahit ikaw mismo magagawa mo. Pati signature makuha mo, copy paste lang yan sa Photoshop, di ba? So by the way, yung opening scene natin yun, overlooking Metro Manila yun. Yung mga lupa na facing Metro Manila ay mas mahal. So yan, isa sa mga big question doon na hindi gaano na play up ng media o ibang vloggers ay bakit sa dalawa yung isa missing ay yung si Tube, ang tawag nila, ang pamangalan nun, basta ex-marine yun, Tube ang family name, Tube, at Yanes ata something, Jonas, Tube, ganon, na hindi siya sumipot. Meron naman given explanation, yung isa daw hindi sumipot, nanganak yung asawa, yung isa meron rin emergency. Interesting kasi itong si Tube, kasi siya yung nag-claim na kasabay niya si Saldico, at mga matagal na ata siya kay Saldico, hindi pa naging congressman. Kuwan na siya, security personnel na siya ni Saldico, at siya yung nagsabi na nagrenta sila ng air taxi or aeroplano for the rich, airline, small airline transit for the rich, yung mga mayaman na napakahalaga ng oras, hindi na nila kailangan mag-buy land para sa mga meetings or mga visit sa site ng mga kumpanya nila. Nagrerenta sila ng aeroplano or helicopter. So kaya may air taxi company. So ito yung siya sinabi na nagrenta sila ng air taxi airplane, dahil parati sabay-sabay sila 18, siguro mga 3 o 4 na aeroplano ang kinuha nila, hinire nila to bring them to Ilocos, kasi syempre kada aeroplano 4 to 6 lang ang pasahero yung mga malilit na aeroplano, usually mga luxury jet. So
Kung 18, di siguro pati maleta ng pera, o siguro mga 4 o 5 eroplano hinahir nila. Kaya lahat sila kailangan na may pangalan sa logbook kasi required talaga yan ng mga airlines. Sabi niya, kasama niya si Saldico, galing daw sila rin, nag-usap daw sila, sumama rin daw siya sa meeting ni Saldico kay Romualdez, and then yun, after that they proceeded to Ilocos para mag-deliver ng pera kay President Bongbong Marcos. So kumbaga very crucial yun kasi inaakusahan mo na ang presidente na. So dapat hindi ka talaga mag-absent kung tatanungin ka na ukol dito. Pero mystery of mystery, siya pa yun ang absent. Siya pa yun ang absent. Sabihin natin, siya yun asawa ng babae na nanganganak na. Pero siyempre importante ito kasi kung hindi maganda yung explanation niya sa issue na ito at nakaharap na siya ng kaso ng perjury at cyber libel from Senator Trillanes at kay Bucor Chief Katapang, General Katapang. So his life, his very freedom the very freedom he enjoys is endangered. Kumbaga, okay, importante yung nandun ka sa kapamanganak ng asawa mo, nandun ka sa birthing ng anak mo, pero anong kwan nun, anong silbi nun, presence mo roon kung eventually hindi mo na makasama yung asawa at anak mo dahil nakakulong ka na, or dahil dito sa bansa napakapalpak ng DILG natin at ng PNP, on the run ka na. So hindi ka kung tatakas ka kung may arrest warrant na sa'yo dahil sa kaso mo. So kumbaga, okay, importante yung birthing, pero mas importante yung ma-explain niya, yung maklaro niya na totoo talaga yun at hindi siya nagsisinungaling, hindi imbento. Di ba? Sa order of priority, mas priority yung kinakaharap mo na kaso because your very freedom, your very life depends on it. Nasamahan mo naman yung asawa mo pero later on mag-goodbye ka na sa kanila dahil may arrest warrant laban sa'yo. So yan, kaya very isa pa rin ito sa mga bagay na hindi man tayo lawyer, pero isa pa rin ito mga pwede natin sabihin sa sentido komun na circumstantial evidence or circumstantial circumstantial indication na nagsisinungaling sila, na hindi sila sure sa mga facts nila. Tulad ito si Tube, siguro yan sana ang time na para kung lumantat siya sa NBI, yun na sana ang time para ipakita niya. Hindi totoo yung sinasabi ni NBI Chief Matibag na hindi kami sumakay sa eroplano. Ito mga picture namin, sumakay kami. Ito picture sa air taxi, ganun. Usually mga tao na sumasakay ng eroplano or helicopter, lalo na kung hindi ka naman multi-billionaire na ginagawa mo yun halos araw-araw o may helicopter ka, usually kahit ako noon, yung sumasakay ako ng eroplano nung kliyente ko pa mga presidente at meron ako pinapagawa nila ng mga PR ops, as an external PR. Kumukuha ako ng picture sa mga helicopter na nirerenta nila para sa akin or small plane,
Kasi unusual yun, hindi yun araw-araw magagawa mo eh. Sa Zamboanga halos halos buwan-buwan kami umuwi sa negosyo namin. Pero minsan kumukuha pa rin ako ng picture kasi those are things you don't do every day. Siyempre hindi ka nakukuha ng picture mo sa kotse because that's something you do every day. Pero yun, so meron siguro sa dami nilang deliveries na ginawa, meron siguro kahit isang picture kinuha ni Tube. Na yung nagpo-post siya. Pero wala wala talaga. At sana kung meron, yun na sana ang time or ano ba? Meron ba siya record ng eroplano? May pinasign ba sa kanya sa eroplano, ganon, o resibo ba? O nagrenta, kung siya ang nagrenta ng air taxi. Hindi naman pwede si Saldico mismo ang magrerenta. Siyempre meron niya mga tauhan na gagawin yan. So, his absence doon sa initial appearance and refusal of the Marines to answer any yung 16 to answer any question related to their affidavit except to tell them their names really adds up to the mystery na sinasabi natin or adds up to the suspicion na they are not telling the truth. Kumaga kwentong kutsero lang talaga itong 18. Tayo naman sumusuporta naman tayo. Tayo pa nga parati kinikriticize si President Bongbong Marcos na pinatay na yung ICI, ganoon. Sumusuporta tayo noon sa veracity ng Cabral Files kasi kilala ko si Cabral Files. Naging kliyente ko yung DPWH noon. So suportado tayo sa any effort to investigate the flood control, pero ayaw rin natin mapursu yan through mga invento na facts dahil those invented and manufactured claims or manufactured lies or truth, sabi nila manufactured truth, will not stand in court. Kumbaga maganda yan sa press release, maganda yan sa media, maganda yan sa mga vloggers na DDS. Pero sino man ang inakusahan nila, kung wala sila gaano prueba, malulusatan lang itong mga kaso, sa itong kaso na to. Lahat yung binanggit nila na tumanggap, malulusutan ang kaso without strong evidence. So yan, so sana pinabalik sila kasi bokya naman ng ang NBI, wala sila napiga sa mga Marines, pinabalik sila sa 17. Tingnan natin kung susulpot na, kung sisipot na itong si Tube. That is something we are going to watch out for, and that is something we will give you updates on. So yan, once more pakita ko yung Manila view. Maganda naman talaga ang view rin dito facing city. Ayan, no? Ayan, makita nyo talaga. It's a beautiful day. Pero halata talaga very polluted ang Manila. Okay, sige. Hanggang dito lang muna tayo. Thank you very much everyone for watching. Thank you very much for joining me in this vlog. Good morning to all and see you in my next vlog.